Hallelujah, 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 hallelujah. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yun. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si St. Ignatius of Loyola. At ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa paghahari ng pag-ibig ng Diyos. Para sa akin, ito po ang nakabaong kayamanan, ang mamahaling perlas na tinutukoy ni San Mateo sa Ebanghelyo. Ayon naman kay Propeta Jeremias sa unang pagbasa, ang itinugon ng Panginoon sa kanya ay kung manunumbalik siya, tatanggapin siyang muli at patitibayin. Sasakanya siya upang pangalagaan, iligtas at ingatan. Ano pa ang maaaring magtulak sa Diyos para gawin ito kay Jeremias kundi pagmamahal? Dahil na rin siya mismo ay pagmamahal. At ang pagmamahal niya ay hindi lamang para kay Jeremias. Hindi ito nananatiling nakabaon. Aanhin nga ba naman ang mamahaling perlas kung mananatili itong nakabaon? Si St. Ignatius po ay may napakayamang pananaw sa kung papaano natin mapagninilayan ang pag-ibig ng Diyos. Para po sa Kanya, isa itong proseso. Isang pagkilos tungo sa Diyos. Pwede po itong linangin o i-cultivate o ma-develop. Maaari po tayong lumago sa kamalayan natin tungkol dito at napapag-isa po tayo nito. Meron po itong unifying power o factor, yung ating pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos napapag-isa. Para bang we become what we know. Nag-uumpisa po ito sa pagyakap natin sa kung ano ba ang sa ating pinakamahalaga.
kung ano ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Hari nawang humantong ito sa masidhing ugnayan natin sa Diyos. O mas tama sigurong sabihing pagiging aware natin sa masidhing pagnanais ng Diyos na tayo ay makasalamuha. Isa po itong handog niya sa atin. Galing sa Kanya para sa atin. Ang makita ang ating katauhan at kasaysayan bilang regalo, importante at mabathala ay kaloob din niya sa atin. Mula po sa pagkilalang minamahal tayo ng Diyos at minamahal niya ng natatangi sa sangnilikha, umuusbong naman po ang pagmamahal natin pabalik sa Kanya at sa isa't isa. Isa ring regalo na maaari nating ihandog at tanggapin sa isa't isa. Natututunan lang po kasi ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal. O pwede ring sabihin na ipararanas lang natin ang pagmamahal kung tayo po mismo ay dumaranas ng pagmamahal. Siguro kung suklam ang ating nararanasan, suklam din ang ating maipararanas sa iba. Ang pagninilay po natin mga kapatid, base na rin kay St. Ignatius, ay naglalayong maintindihan natin ang nangyayari sa ating kalooban sa presensya ng Diyos. Paano po ba natin nababantayan ang ating sarili pag tayo ay nakaupo, nakatayo o nakaluhod sa harapan ng Diyos? So ito po ay mayroong tatlong movements na tinatawag kung sa musika. Una, yung pagmamalay pala muna, awareness, pagmamalay. Hahantong po ito sa affectivity natin o yung pagmamahal. At mula doon, hahantong po ito, hopefully, sa paglilingkod. Paglilingkod natin sa Diyos at sa ating kapwa. Na isa sa katuparan po ng pagmamahal ang pagmamalay at nasa salamin po sa paglilingkod ang namalayang pagmamahal na ipararanas sa madaling sabi. Alam nating nahukay na natin ang nakabaong kayamanan at nasa kamay na natin ang mamahaling perlas pag nakapagmahal na po tayo pabalik sa Diyos ng higit sa lahat. Hindi lang dahil sa mga ginawa niya para sa atin, gaya ng sinasabi sa unang pagbasa, kundi dahil sa siya ay pag-ibig. Ang mga ginagawa niya para sa atin, minamahal kong mga kapatid, ay mga pahiwatig lamang ng kung sino siya. Kung gaano siya nakakapagmahal, ang mismo pong paliwanag kung ano siya. Ang tawag po ng iba rito, lalo na ng mga Jesuits o yung mga spiritual directors na nagsanay sa Ignatian spirituality, ay ang makulit nating pagnanais ng something more. Gusto natin ng something more. Ibig sabihin, hindi lang pagwiwish na sana. Hindi lang harinawa, kundi pagbabalik ng ating kakayanan sa Diyos. At narinig niyo po ako ng tama. Ang ibig ko pong sabihin, pagbabalik ng ating kakayanan sa Diyos. Hindi ko po sinabi na pagbabalik ng ating nakayanan sa Diyos.
Yun po mismong kapasidad natin ang ibinabalik natin sa Kanya. Hindi po yung produkto ng ating kapasidad. Ang paggamit nito, nun pong ating kakayanan, ay hindi lang para mag-accomplish o mag-achieve, kundi para sa kaharian ng langit. Ibig pong sabihin, ang paghahandog natin sa Diyos ng ating kakayanan ay maliit man o malaking ambag natin sa pagtataguyod ng kaharian ng langit dito pa lang, ngayon pa lang. At sa disposition pong ito ng generosity sa ating bahagi, ay makakapahinga tayo. Kung napapagod ka, kahit kapapahinga mo pa lang o kagigising mo pa lang, parang pagod ka pa rin, baka kailangan natin ng kaunting generosity on our part, pabalik sa Diyos. Ang ibalik sa Kanya ang ating kakayanan. Matagpuan nawa natin ang pinakamahalaga. Mahal na poong Jesus Nazareno, kayo po ang pinakamahalaga sa amin.